Maayong adlaw, kumusta kayo dyan? Hi guys! Welcome back again to my channel. And for today's video, andito tayo sa Alcut Mall, dito sa may Costa Coffee. Kasi nag-crave tayo ng coffee at bukod pa dyan, may imimit tayong friend. So nag-order na sila doon sa may cashier at ako, andito lang ako. Nakaupo lang ako dito at waiting sa kanila. Pero nagsabi naman ako sa kanila guys, na ang gusto ko is yung flat white na coffee. Alam nyo ba guys, last time na nag-coffee ako ng ganitong oras din, mga 8 or 9, hindi na ako nakatulog. Pero dahil day off ako bukas, so pwede lang na uminom ng coffee. So okay lang kahit magpuyat. Ewan ko ba guys, sa akin lang ba to or sa inyo rin ba? Kasi pag ako nag-inom ng coffee, dilat ang mata ko hanggang alas 3 ng madaling araw. Pero ang iba naman, kahit ilang laklak na ng coffee, hindi sila natatalaban. Siguro depende rin yun sa mga katawan natin, no? So, ito na nga, magchichika tayo ngayon kung ano ang mga ganap natin nung nagpunta tayo sa Georgia. Excuse me lang guys ha, naririnig nyo ba yung mga ibon ko? Sobrang ingay nila ngayon, hindi ko alam kung bakit. Siguro nagpapansin yung mga ibon ko. Hay nako. So, ito na nga, aura check muna tayo ngayong araw na to. So, dumiretso na pala tayo pagkatapos ng work natin ngayon sa may Alcut Mall. And then, bukas is off, so okay lang na magpuyat ngayong araw na to at sa mga susunod na araw. Guys, hindi na pala ako nakapag-video doon sa my Marks and Spencer. Pag nandito kasi kami sa my mall, pumupunta kami sa Marks and Spencer kasi meron silang station doon kung saan nakalagay yung mga discounted items yung nila. Yung mga palapit na mag-expire, parang ganun. So, naka-markdown yung prices niya. Pero okay pa naman siya kung kakainin. Tulad ng mga chocolates, bread, mga kung ano-ano lang din. Dati, marami talaga yan sila. Pag ganito kasing araw na to, minsan maraming tao ang mall at marami na rin bumili sa kanila. Naka-display yan mga 6 p.m. So, ngayon, anong oras na? Late 7 p.m. na siya. So, maliit na lang. Konti na lang yung natira doon. Sa Starbucks sana kami, guys. Pero doon kasi sa Starbucks, doon sa my ground floor, puno na ang dining nila. Wala nang available na table. So, hindi kami makaupo. So, dito lang kami sa my first floor, sa my Costa Coffee. Dati, ang gusto ko sa Costa Coffee is yung hot chocolate nila. Ngayon naman is nagpa-flat white na naman ako. Alam mo yun, kape is life talaga. Umaga, kape. Sa gabi din, pauwi ka na, kape rin. O, diba, Vongga? Akala mo rice is life. Kape is life din, mga day. So, dito kami sa may looban ng Costa Coffee kasi maganda ang lugar dito. May pa-chimenea pa siyang decoration dito, o diba? Kala mo winter lang. Pero guys, sobrang init na ngayon. Alam nyo guys, nahirapan din ako mag-video nito kasi nga sa harapan ko merong araba. Alam mo yung nako-conscious siya kung sino ang vinivideohan ko, yung harapan ba or yung harapan ko. Pero hindi naman sila ang vinivideohan ko, yung ano lang naman, yung background ko na yung sa background ko, hindi sa kanila. So, ito na nga, dumating na yung 3 coffee namin. O, diba? Andiyan na yung kape natin. So, let's drink na. Nagchikahan lang naman kami dito, guys, sa mga pangyayari doon sa Georgia. Kasi nga, pupunta si Madam ng Georgia. Last time kasi, hindi siya sumama kasi kakarating lang din niya galing Philippines. Nagbakasyon siya at meron pala siyang mga pasalubong sa amin. Ang dami pa naman nun. Thank you, Madam. At kay Madam Ellen din sa mga padala niyang pasalubong galing sa Philippines, sa coffee ko na Slimming Coffee, sa siopaw, sa lumpia at iba-iba pa. Pero nung nagbakasyon ako, wala akong naibigay kasi saging at kamote ang dala ko. Meron naman mga Goldilocks din, mga ganun. Guys, totoo ba yung balita na bawal na magdala ng pasalubong papunta sa Pilipinas? Legit ba yun? Tapos may pa siya, may presyo pa siya, dapat hindi daw lalagpas ng 100k ang pasalubong. Di naman siguro lalagpas ng 100k pag puro mga chocolates lang pasalubong mo. Over naman siguro yun. Binibili nga natin yan ng sale, diba? Para mas makatipid tayo. Na-approve yan sa amin. Kapag ganyan, walang pasalubong, nako, mas makakasave kami. Kasi nabasa ko rin naman sa Facebook na may dala daw siyang 3 na tela. Mas binawi daw yung dalawa, so isa na lang yung nadala niya. Hindi ko alam ha kung totoo ba yun or char lang. Mostly pa naman pag uuwi kami, mostly talaga ang bitbit namin is mga chocolates talaga yan, isang bag. Kasi dati, nung una kong trabaho dito, pag uuwi kami, yung mga empleyado nagbibigay ng chocolates. So ngayon, hindi na ako bumibili ng chocolates kasi mga bigay-bigay lang din nila. Tapos, pag sila naman ang magbabakasyon, ikaw naman din ang bibili ng chocolates para sa kanila. Parang give and take lang din siya, alam mo yun. Pero ngayon kasi iba na, so ikaw na ang bibili ng chocolates mo as in sa'yo.
sa yung wallet. Lalo na ngayon guys, nag-increase na ang mga foodings dito. Akala nyo sa Pilipinas lang may inflation, meron na rin dito, hindi nyo lang namamalayan kasi nga pa-feels lang i-increase niya. Dati yung itlog 1KD 100, ngayon yung itlog 1KD 150, 1KD 200, ganun. At alam nyo guys, ban pa rin ang Pilipinas hanggang ngayon, wala pa rin siyang update. Sabi nga ni Madam, di ba, kasi kakabakasyon lang niya, magastos daw sa Pilipinas. Naku! Takot man punta magbakasyon ay pag ganyan. So anyway guys, sa mga panahon na to, ito na yung pagchichika ko kung anong mga nangyari namin doon sa Georgia. FYI pala guys ha, pag pupunta kayo ng Georgia, pag Filipino citizen kayo at galing kayo dito sa GCC country, wala kayong visa. I mean, hindi na kayo mag-a-apply ng visa. Pagkarating nyo doon, visa on arrival na. Tatakan lang siya yung ano nyo, yung passport nyo. Ganun lang. Tapos nung nandun na ako sa may airport nila, parang maninibago ka no, kasi yung mga tao naman doon, mga mapuputi. Sasabihin mo talaga sa sarili mo na wala ka na talaga dito sa Middle East, nandito ka na talaga sa may Europe na bandang countries. Kung marami lang akong pera, nako, magta-travel talaga ako. Ang saya-saya kaya, makikita mo yung mga cultures nila, alam mo yung ibang-iba talaga sa atin, at marami ka rin malalearn na mga new things, mga ganun. Unang-una na dyan yung mga tao, yung structure ng buildings nila, yung pagkain. So, nakaka-amaze talaga, especially pag yung country is into old na mga style. Parang pinapreserve na nila talaga yung mga ano nila, yung mga kaninunuan nila, ganon. So, ma-appreciate mo kasi nga, minsan mo lang yan nakikita sa talambuhay. Lalo na yung mga castle-castle, wala namang casa sa Pilipinas. Tapos yung snow din, kasi nga, masarap maglaro sa may snow. Pero pag sobrang puti na talaga at wala ka nang makikita, hindi na ako nag-e-enjoy kasi parang nasa langit na ako. Tapos parang hindi mo kayang tingnan yung snow pag walang shades kasi sobrang nakakasilaw siya. Mga ganon. At yung mag-travel kayo ng 3 to 4 hours along the road, so ang dami mo makikita sa daan, diba? Ma-appreciate mo talaga ang beauty ng earth. Ang hindi ko talaga makalimutan guys, yung pinaakyat ako sa Torre na sobrang narrow ng daan tapos pampang na siya. At sobrang tirik niya dun papunta sa taas. Alam mo yun naman. Sexy ako, diba? Sa loob ng Torre guys, sobrang sikip ng daan. Tapos iba yung flooring nila guys dun sa Torre sa loob ha. Hindi siya semento kundi kahoy daw. Naman talaga kasi naapakan ko naman yun. Pero ilang years na daw yun, 100 years. Pero sobrang tibay ng kahoy niya, mas matibay pa sa relasyon niya. Charot! Pero totoo yan yung sabi sa amin. Tapos nung nasa ibabaw na kami talaga ng Torre, dun mo makikita ang beauty talaga. Kasi kitang-kita mo siya dun sa taas, alam mo yun, sobrang ganda niya. Tapos ang sky, sobrang blue na blue. Basta maganda siya guys, you better try talaga. Sa mga nandito sa mga Middle East, mag-try talaga kayong travel sa mga neighborhood na mga countries, lalo na sa mga may free ang visa, para makapag-explore naman kayo. Pero alam nyo ba guys kung ano ang unang-unang tip ko sa inyo? First 2 days guys, nagbaon ako ng itlog, boiled egg, tapos sotanghon na cup noodles, tapos rice. Century din, kung meron kayong mga century tuna guys, magdala na lang kayo para sure. Kasi minsan kasi, pag nasa first nyong country na binibisitahan nyo, hindi nyo ma-appreciate yung food nila. Pero pag second try, third try, parang okay na rin siya sa sa bibig mo. Parang matitake mo na rin sila. Wala lang, nagbibigay lang ako ng tips para kung mag-travel kayo, alam nyo na kung ano ang gagawin nyo. Pangalawang tips guys na kailangan nyong malaman, magdala kayo ng comfortable, as in sobrang comfortable na shoes. Kasi guys, sobrang haba ng mga lakarin nyo, as in dami nyong lakad. Sa isang tulad ko na nakaupo lang 8 oras sa opisina na ko, hindi ako masyadong naglalakad na ko. Very challenging talaga sa akin yan. Kaya, nagdala ako ng 2 shoes na comfortable plus yung sinuot ko nung papunta ng airport. Pangatlong tips guys, pag nasa hotel kayo tapos walang bidet, so ang gagawin nyo is yung shower, diba? Namumove yan, diba? So, i-adjust nyo lang yun at yun ang gawin yung bidet. Sayang lang, hindi ko siya na-videohan while nung nandun na kami kasi nga, nakalimutan ko na. Kasi minsan kasi, hindi siya parang, hindi ka masatisfied pag tissue lang, diba? So, kailangan mo ng water. So, yun, binibitbit ko yung shower head, tapos ina-adjust ko yun, may adjustment doon. So, merong pang matulin doon, parang yung pinakamalit, yun ang ginagamit ko pang bidet. So, ngayon, alam nyo na guys ha, kung ano ang gagawin nyo. Tip number 4 din guys, kung pwede, uminom din kayo ng mga energy drink or
vitamins na pang hindi ka masyadong mapagod. Parang ganun. Kasi yung sa akin, uminom ako ng vitamins para hindi ako madaling mapagod. Kasi nga, full day kayong maglalakad at full day kayong tour. At tip number 5, huwag kayong masyadong kumain ng marami. Dapat sakto lang. Kasi pag kumain kayo ng marami, guys, iaantukin kayo sa biyahe at sa lahat ng bagay kasi nga sobrang busog nyo. So dapat sakto lang yung kinakain nyo. At dapat bago kayo mag-tour, dapat talaga kumain kayo ng breakfast kasi hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa daan. Dapat may baon din kayong mga foodings. Kahit yung mga small crackers lang, tapos ilagay nyo lang din sa bag. Ganun. At last tip guys, pag nagbabakasyon kayo, dapat meron kayong free day kahit isa or dalawa man lang. Kasi pag may free day kayo, dun kayo pwedeng maggala-gala na kung ano yung gusto nyong galaan. Pwede yung galaan. Bibili kayo ng mga souvenirs, ganon. May gusto kayong kainan na restaurant, ganon. So may time kayo. Kasi pag naka-tour kasi kayo, naka-tour package kayo, hindi nyo yan magagawa kung ano ang gusto nyo. Kasi nga, meron na silang itinerary, saan kayo kakain, saan kayo mag-i-stop over, kung ano ang mga pupuntahan nyo, mga ganyan. Para sa akin lang din naman yan. Alam mo yon. So, nasa sa inyo pa rin kung ano ang gusto nyo sa bakasyon nyo. Tapos guys, pag pipili kayo ng tour guide, dapat i-search nyo muna kung legit pa talaga yan sila. At kung hindi naman, pwede naman kayong mag-search ng Klook or mag-check sa Klook kasi meron din silang mga offers doon. Kasi ang Klook parang international na kasi siya. Nandun na siya yung mga mga activities nyo na gagawin, hotels, at mga rent-a-car na mga services. At pag nag-DIY naman kayo, dapat nyong i-search kung ano ang mga gamit na services yung country. Halimbawa, sa Georgia, ang ginagamit nila is wala silang Grab-a-car. Ang meron sa kanila is Bolt. Kasi pag mga ganyan kasi guys, medyo mas mura ang bayad ng transportation. At mas safe din kayo sa mga ganyan. Kasi ang naka-application kasi yan Alam mo diba, binigyan ko na kayo ng tips kung ano ang gagawin nyo pag nagta-travel kayo. At least meron na kayong idea, kahit konti man lang, diba? Ang dami kong kwento dito, natatawa ko sa sarili ko. Ang dami ko talagang kwento. Ang dami ko chidika. Parang ako lang ata nagsasalita dito simula umaga. Char lang. Simula nung pag-start namin. Ganyan talaga siguro, no? Isa din palang tips, guys, pag hindi kayo magpapalaundry, so magdala talaga kayo ng mga damit nyo. Dapat comfortable din na mga damit, hindi yung pa-sexy at pa-aura-aura talaga. Nako. Kasi in the middle of pag-tutor nyo, baka sasabihin mo, ano ba tong sinuot ko? Masikip si ganito, makati sa ganito, ganyan. So, hindi kayo makapag-concentrate. Tapos, pag galing kayo doon sa country na inaalisan nyo, dapat medyo maluwang pa yung bag nyo. Kasi pag bibili kayo ng souvenir, meron pang laman ang bag nyo. Medyo may space pa. Kaysa naman sobrang punong-puno. Okay? So, ganun lang din ang gagawin nyo. Pwede naman din kayong bumili ng mga damit. Tulad ko, bumili lang din ako ng jacket doon kasi nga, sobrang lamig. Yung jacket na bit-bit ko is hindi siya naaayon doon sa weather nila. So, ganun lang din ang gawin nyo guys sa sarili nyo. Okay, so guys, hanggang dito na lang. I hope na nag-enjoy kayo sa chika ko, sa tips ko na binigay ko sa inyo while magta-travel. Before that, don't forget to like and subscribe on my channel, Queen's Corner. At magkita-kita tayo sa next kong vlog. Okay, so that's it guys. And see you again on my next vlog. Bye-bye! Parking sa roadside. Hindi tayo